At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan napakatindi dito ni NBI Director Melvin Matibag dahil mismong inamin niya yung kumakalat na video ng ginawa daw po niyang pagbabanta. At meron naman paliwanag dyan si NBI Director Melvin Matibag. So ito i-play po natin kasi ginagamit yung mga nangyari sa nakaraan mga kababayan para alisin sa pwesto ito pong si NBI Director Melvin Matibag. Kasi nga ayaw ng mga DD shit mga kababayan kay Attorney Melvin Matibag dahil nga nagagawa nito ng maayos yung kanyang trabaho at hindi makaporma yung mga taga-suporta ni Sara Duterte dito. So ngayon ito i-play po natin. Huwag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo? Oo. Opo. Dahil pag pinatay kita, wala ebidensya. Oo, ayan. Hindi itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang kumakalat na recorded phone conversation sa social media nitong weekend. Sa audio clip na ito na sinasabing nangyari noong taong 2020, maririnig ang boses ni Attorney Matibag na nakikipagtalo sa isang lalaking nagngangalang Mel Sabio. Aminado si Attorney sa pagbabantang nasabi niya sa viral post. Pero gate niya, bugso lamang ito ng damdamin dahil sa kanyang matinding galit noong panahong yaon. Buti pa nga mga kababayan itong si Attorney Melvin Matibag marunong umamin ng pagkakamali niya sa nakaraan. Samantalang itong si Sara Duterte, itong si Man Scarpio, kahit bistado na mga kababayan yung pagkakamali nila, yung pangungulimbat nila sa kaban ng bayan at yung paglaki ng kanilang kayamanan at yung laki ng pera na pumapasok sa kanilang bank account at lumalabas, hindi pa rin po nila inaamin. Buti na nga lang, etong si Attorney Melvin Matibag, marunong umamin ng pagkakamali. At kita nyo naman, sinabi niya yung paliwanag niya dito, dala lang ng kanyang galit kaya niya nasabi yon. Unlike kay Sara Duterte, na kaya niya sinabi mga kababayan na pinagbantaan etong si PBBM, etong buhay ni Presidente, diba doon kay Sara Duterte may no joke, hindi siya nagbibiro. Pero dito mga kababayan, kung titingnan nyo po, bugso ng damdamin yan. Nagbabago naman talaga, pero syempre there are times na yung galit mo, hindi mo talaga mo. Tsaka mahalaga nagkaayos sila. Ito pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang mahalaga dito mga kababayan, marunong tumanggap ng pagkakamali. Ito pong si Attorney Melvin Matibag. Samantalang si Sara Duterte hanggang ngayon hindi pa humihingi ng pasyensya sa Presidente, sa First Lady at sa former House Speaker. Pipigilan I share to you the background, and si Mel din, yun din yung sinabi ko sa kanya, ba't ako nagsalita sa kanya ng ganun. Inala ng NBI Director, maaaring ipinakalat ang nasabing recorded audio matapos ang kanyang pagharap sa House Committee on Justice bilang isa sa mga resource person sa isinagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Just to give context dun sa video na yan. Tsaka mga kababayan, mas lalo nga akong bumilib dyan kay dahil doon sa audio tsaka doon sa video na kumakalat. Kasi isang patunay lang talaga yan na matapang talaga itong si Attorney Melvin Matibag. Kung ano yung action niya, mga kababayan, natandaan nyo, kung ano yung action niya sa camera pagka gumagawa siya ng operation, talagang mga kababayan, nakikita nyo na walang pag-iimbabaw, walang pagkukunwari. Talagang kung ano yung trabaho niya, ginagampanan niya mga kababayan, at kung ano yung ugali niya sa personal, yun talaga yung ugali niya. Anyway, tuloy pa natin. Ito yung 2020 pa to na video, kaya yung mga comments and yung mga nilalagay na caption medyo hindi malayo sa katotohanan. Ayon kay Attorney Matibag, away politika ang naging ugat ng mainit nilang pagtatalo ni Mel Sabio. Ngunit matapos ang insidente ay nagkaayos din naman anya siya ng lalaki na kanya rin umanong kaibigan. Diba? Yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganun. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. Okay? Tama. Okay naman after few weeks, we patch up our things, nagkasundo kami ni Mel. Wala na yan, except that lumabas kasi yan doon sa isang social media account sa San Pedro na politically din yung inclination that is against the interest na political nung wife ko. Samantala, base naman sa ginawang identification ng NBI, tinatayang nasa 400 social media accounts ang kanilang tinitingnan na sangkot sa kumalat na audio clip. Grabe, Kahapon, dumating din sa tanggapan ng NBI si Mel Sabio para maghain ng reklamong paglabag sa Anti-Wiretapping Law at Data Privacy Act.
So, doon ho nag-start yan. Ito pala yung kausap ni ni NBI Director Atty. Melvin Matibag. Ayan nagkaayos na sila mga kababayan. Alam nyo, ang pinaka lang naman dyan marunong kang humingi ng pasensya at marunong kang umamin ng pagkakamali mo. At higit sa lahat, mas mahalaga na ayos na kayo nung tao na nakakagalit mo. Kaso ang problema sa issue kasi ni Sara Duterte, never naman siyang humingi ng sorry o pasensya sa presidente, sa first lady at sa former house speaker. Hindi po katulad nito mga kababayang nangyari kay Atty. Melvin Matibag. Kaya nga hindi pwedeng hindi pwedeng pagtularin yung nangyari kay Sara Duterte na pagbabanta niya at yung nangyari dito mga kababayan kay Atty. Melvin Matibag, kasi yung kay Atty. Melvin Matibag naayos niya at nagkasundo sila nung tao na kausap niya. Kaya ako ho, medyo na gulat kasi matagal na ho yan eh. So, lumabas ho ngayon, so nagagamit and medyo affected na rin yung aking family kasi syempre lumalabas na yung pati yung pangalan ko ho, yung mga anak ko. So, mas minabuti ko mag-file na ng kaso. Kung ano yung pinal ni Mel, sususugan ko na imbestigahan. Ang tawag dito sa social media yung inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin, pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. These are the things that we should address sa social media. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siguro mga kababayan, may operation para gibain ang kredibilidad nito pong si Atty. Melvin Matibag. Siguro yun yung ginagawa mga kababayan nung kampo na may galit dito po kay Atty. Melvin Matibag. Pero kita nyo mga kababayan ako naniniwala ako na kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo yan. Parang ganito lang mga kababayan, di ba sinisira nila ang kredibilidad ng presidente, sinisira nila ang kredibilidad ni Atty. Melvin Matibag at nung iba pa na naglilingkod sa ating pamahalaan, at ngayon nagbabackfire mga kababayan dito po kay Omar Duterte. Dahil kung titingnan nyo, nag-post kanina etong si Omar Duterte at nagpapaliwanag patungkol po dun sa kumakalat na impormasyon. Ano nga ba yung kumakalat na impormasyon? Wait nga lang, pakita ko lang sa inyo. Yan. May kumakalat kasing impormasyon mga kababayan. Ito yung context. Sabi dito, may sinabi raw itong si Omar Duterte na 10 billion pesos is a small amount of money. Kung sasabihin mo na yan lang ang network ng Tita Sara at Tito Mans, maliit yan, normal. Normal lang yan sa mga politiko na maging bilyonaryo. Kaya Kaya nga naging politiko para tumulong sa mahihirap. If you don't have money, how can you help the poor? Yan yung kumakalat mga kababayan na context o quote-in-quote patungkol po dyan. So ngayon nagsalita po etong si Omar Duterte. Ang sabi niya dito mga kababayan, basahin po natin official statement of Congressman Omar S. Duterte. Nakarating sa aking kaalaman na mayroong mga kumakalat na kasinungalingan sa social media. Ngayon, ginagawa ko ang aking pahayag na ito upang itama ang mga gawa-gawang kwento. May lumalabas na graphic o larawan kung saan nilagyan ako ng quote na quote o sinasabi tungkol sa aking pamilya. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Kailanman ay hindi ko sinabi iyon. Ang mga nakasulat doon, hindi totoo, walang basihan at gawa lamang upang mandaya at maging metsa ng kaguluhan. Malinaw na ito ay fake news upang sirain ang aming pamilya. Dahil sa politika, hindi kami magpapadala sa mga desperadong kasinungalingang ito. Kasi nga mga kababayan, ito nga po yung sinasabi ko. Kung ano yung ginagawa nyo sa inyong kapwa, babalik at babalik sa inyo yan. Kita nyo, nag-backfire yung ginagawa mga kababayan ng mga kaaliado ni Sara Duterte sa presidente, sa first lady, kina Atty. Melvin Matibag. Ngayon, nag-backfire mga kababayan dito po kay Omar Duterte. Kasi ako naniniwala ako, siguro di siya nagpakalat niyan. Para lang makapagsalita etong si Omar, magpaawa sa publiko at sabihin na siya ay ginagawa ng kwento at sinisiraan siya. Kasi ganyan naman po talaga ang trabaho mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte, magpakalat ng fake news at magpabiktim sa huli. 'Di ba? Palabasin na sinisira sila kahit sa kanila naman ang galing yung impormasyon na yon. Ano po na nakakasira sa kanila. So anyway, sabi pa dito, basahin pa natin.
bilang mga Dabawenyo, kilala tayo sa ating disiplina. Kasama sa disiplinang iyon ang pagiging mapanuri sa mga balitang ating binabasa. Hindi tayo basta-basta magpapadaya sa mga budol o mga drama sa politika. Nakikiusap ako sa lahat ng mga na mag-ingat, huwag agad maniwala sa mga magagandang larawan sa internet na ang nilalaman naman ay puro kasinungalingan. Ipakita natin ang tunay na disiplina, suriin nating mabuti kung sino ang nagsasalita, i-check kung totoo ba ito, at doon lamang tayo maniwala sa mga totoong balita at opisyal na pahayag. Sabi pa dito, ang pagbabahaging sharing ng mga kasinungalingan ay nakakatulong lamang sa mga manloloko. Ipakita natin sa kanilang mas disiplinado tayo kaysa sa kanilang mga imbento. Magkaisa tayo para sa katotohanan dahil ang katotohanan ang nararapat para sa mamamayang Pilipino. Yan yung sabi mga kababayan ni Omar Duterte, kasi nga may kumalat na ganung quote-in-quote na kung saan sinasabi niya na maliit lamang daw yung 6.7 billion pesos. At karapatan naman daw ng mga politiko na maging bilyonaryo para makatulong sa mga nangangailangan. Yun po yung kumakalat, mga kababayan, na konteksto patungkol po dito. Pero para sa akin kasi kung ano yung ginawa nyo sa iba, talagang babalik at babalik po sa inyo yan. At saka aminin mo man or hindi, Omar Duterte, talagang napakarami mong store ng 7-Eleven. Sa mura mong edad at wala ka pang trabaho noon, nakakapagtaka lang bakit nagkaroon ka ng napakaraming ganon. Saan nyo kinuha yon? O kami nagtatanong lang naman kung may katotohanan yung bali-balita na namakyaw ka ng 7-Eleven. O dapat sagutin nyo rin yan. At dapat maimbestigahan din yan mga kababayan. Kasi nakakapagtaka na lumago ng ganong kalago ang mga negosyo nila. Wala naman silang pinagkukunan ng pera mga kababayan para mamakyaw ng ganong karaming 7-Eleven. Katulad ditong si Omar Duterte. So dapat masagot din po yan. At dapat isa din po yan sa maimbestigahan mga kababayan. Biruin nyo, sila nagpapakalat ng fake news, pero sila ngayon na nagpapabiktim na para bang ang dating, biktima sila ng maling impormasyon. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga balitang ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin mga kababayan?